Siguro mga pag 2 years pa lang. And so far, ganda ng pag-usawa sa lahat ng ginagawa siya. Ano ba yung nangyari? Did you approach them? Ako nag-approach sa mga kaya si Pearl. So, yun yung reason ba't ako Ano yung feel? Is there a favorite treatment you have? cleanser and corrective. Cleanser and corrective. Kasi parang relaxing siya. Tapos after may massage ka, and yung mga malamig sa ulo. So, yun yung Parang preventive to, no? yeah. Para maganda yung scalp din ka na maayos. Healthy. Ano, it was you who approached Svensson. Ano yung nakita mong problem? Why did you have? Well, before pandemic pa, may isang director ako naka-work sa Index na tinawag niya ako bigla. Akala ko naman may mali ako sa blocking or sa acting ko. Tapos biglang pinakita niya sa akin yung hair ko na manipis na. So doon ako parang, numinipis na pala yung buhok ko. So ever since no, tapos chinaga ko siya kaya hindi ko alam kung nakita niyo na nagpakalbo ako first Yeah! around pandemic days Ang yun. sayo ay akin to, di ba? Yes, kalbo ako nun, di ba? So, parang para matago yung insecurity ko, kinalbo ko na lang sarili ko that time. So, nung 2023 or 2022 yata ako, nag-ask ng help sa sponsor. And so far, okay naman. Yes, very good. Kaya long hair na ako. And kumusta ngayon? What are you busy with? Ano yung mga... Medyo na wala rin ako sa showbiz ko napapansin niya because of school. Kasi gagraduate na rin ako ng June. Ngayon, tinatry kong bumalik. So may mga minute na rin akong mga tao for future plans, mga projects, ganyan. Babalik na rin sana, soon sana makabalik. If you can share me yung course mo or graduating? Public administration. Sa Trinity University of You have plans? Iba sa Trinity. Yeah, Trinity University of Asia. Ay, Asia pala. But are you planning to take in political career? Ganito na bang Hindi ko parang naman masasabing plano ko siya kasi kahit naman yung showbiz, unexpected siya nangyari sa akin. Hindi ko plinan yung showbiz. So, siguro sa mga ibang interviews ko sinabi ko hindi. Pero kung mamaya doon naman pala yung calling. Wala naman sa ngayon offer na ganito. Hindi ko masabi eh. Ayoko naman magsalita ng tapos na kung hindi pa lang yun. Ano yung naging drive mo? Why did you choose that course? Actually, ang family ko, doctors talaga sila. So, hindi po ako nakapag-pre-med because of showbiz. So, nagulat nga ako, pinayagan ako mag-showbiz. So, ang original course ko is nutritionist, parang gano'n. Tapos, mga kapatid ko lahat yan, medical course, mga pinsan ko, ako lang hindi. So, napunta ako sa public ad dahil lang talaga sa pag-artista. Kasi parang yun yung pinaka-available sa schedule ko that time. So, that's why public ad. Congratulations, June, no? June na yung graduation. Alright. First time. Are you planning to also take up law afterwards? Because that's an AB course, right? Prerequisite. Kakayanin ng brain cells ko. Kaya naman yun. No, nakikita ko yung mga friend ko na law student, grabe sila mag-aaral eh. Parang silang mga doktor na buong araw talaga, walang tulugan. So, hindi ko alam. Tapos 26 na ako, mag-start pa lang ako ng law. Parang kailan na ako matatapos na. Hindi rin ako na gaano katalino talaga. So, hindi ko sure, hindi ko alam. Pero yung... Apart from investing sa studies mo, may future plans ka ba in investing sa businesses? Or May mga plans talaga ako ngayon na inaasikaso ko na rin business yun. Hindi ko pa muna sasabihin. Pero kasi sila, yung mga kinikita ko, kinukuha nila yung 50%. So like, in-invest nila, for example, yung
isang amount, yung isang malaki amount ng money ko, in-invest nila sa isang hospital. Mm. Nakalimutan ko lang kung saan yung hospital kasi hindi ko na masyadong natatanong. Pero in-invest nila sa hospital, in-invest nila sa lupa. So sila talaga nag-handle ng money, hindi ako. Kumbaga yung 50% sa akin yan yung mga pang-gas ko, pang-bili ko ng konting mga gusto ko. So sila hanggang ngayon, hawak nila yung savings ko. Wala akong hawak na yun. Pero okay lang sa akin yun masaya ako na yung ginawa nila. Kasi like, for a time na wala akong work, at least alam ko sa isip ko may investment ako, may savings ako. Yeah. Hindi ako yung galungkot masyado na wala na akong pera. Pero ano pa rin na-appreciate ko when you focus on the study? Meron ka bang learnings na mismo ba showbiz? Ano yung feeling? Namiss ko yung showbiz, syempre. Since 13 years old, mga arte na yun. So, namiss ko yung showbiz. Pero at the same time, iba rin, laging pinalaki ako ni Mami na iba pa rin yung nakapagtapos. Iba pa rin may diploma. And bago ako mag-showbiz, sabi ni Mami sa akin, pangako mo sa akin, kahit ano mangyari, magtapos. And masaya ako na mapupulfill ko yung promise ko kay Mami na kahit, diba, hashtags, halos wala na kami tayo mag-aaral nun eh. Hashtags, teleserye. Yeah. So, out of town. Akala ko hindi na ako magtatapos kasi nag-stop ako mag-aaral for 5 years eh. So, ngayon na mapupulfill ko yung promise ko sa nanay, makakapagtapos ako. Iba rin yung feeling. Siguro mas masaya pa ako na mapupulfill ko yung promise ko sa nanay ko kaysa sa nagka-diploma. Parang gano'n yun. Thank you. Sorry Paolo, last na lang pala. Kasi yung pagbalik mo sa showbiz, so far yung plans nothing set in stone yet. Pero kanino ka, ano yung mga, parang tinitingnan mong possibilities? Like kanino ka magpapamanage? Will you go back to ABS? To Showtime? Pa rin naman ako, Kate Baliman. So, nasa kanya pa rin ako. So, ngayon, tinitingnan namin yung iba't Options. ibang, mga options. Pero, as of now, wala pa talagang diretsong plano. Tinitingnan pa namin. And, sana soon makabalik na talaga ako. Pero, yung mga films naman, nag-i-indie film ako. Like may ginawa akong indie film with Kuya JC Santos noong January sa Boracay. Mhm. So nag-i-indie film pa rin naman ako. And sana makapasok na rin ako sa isang station soon. Oh. San man. Okay. Yeah. Alright. Thank you, Paolo. Thank you po. Good luck, Paolo. Congratulations Thank you. naman sa